you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Sasabi Speaker. mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi niyo sina Congressman Garvin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. Madam Senator. That was the Okay time lang, that okay I- lang. that Kung I nakalimutan thought that ninyo was the bigla, time that- Grupong Pirma inaming humingi ng tulong at nakipagpulong sa ilang kongresista sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez tungkol sa signature campaign para sa People's Initiative. Ilang testigo isiniwalat ang umano'y bayaran at paggamit sa pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya. House Speaker Martin Romualdez nakiusap sa pinsang si Senator Amy Marcos na tigilan na ang pakikipagbangayan sa kanya. While maritime cooperation is the foundation of our strategic partnership, our bilateral relations have spanned various areas of cooperation, such as in defense, trade, agriculture, and culture, among others. As we continue to face new challenges, we are also presented with a vast number of opportunities for cooperation. Rice trade, South China Sea incident prevention, maritime cooperation, ilan sa mga mahalagang kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at Vietnam. Ito pong BrahMos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8, almost twice the speed of sound. This is a quantum leap in terms of our capabilities ng ating armed forces. And this is the first export of India of this particular missile. Biniling supersonic missile ng Pilipinas sa India, darating na sa Marso. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. 5 kasunduan ng nilagdaan ng Pilipinas at Vietnam na layong palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpayag ng Vietnam na mag-supply ng bigas sa loob ng 5 taon sa abot-kayang presyo. Mula sa Hanoi, Vietnam, ito ang balita ni Nel Maribohok, live. Nel, ano pa ang mga kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at Vietnam at ano ang mahalagang nilalaman nito? Yes, Jun, sa huling araw nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Vietnam, ilang mahalagang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam, partikular na ukol sa sektor ng agrikultura at issue sa South China Sea. Kabilang sa mga nilagdaan ay ang Memorandum of Understanding o MOU sa Rice Trade Cooperation, Incident Prevention at Management sa South China Sea, gayon din ang kooperasyon sa agrikultura at iba pang larangan. Gayon din ang MOU sa Maritime Cooperation sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard at Cultural Cooperation. Sa ilalim ng Rice Trade Agreement, magsusupply ang Vietnam ng bigas sa pamamagitan ng private sector sa Pilipinas na aabot sa 1.5 million hanggang 2 million metric tons ng bigas kada taon sa abot-kayang presyo. Ukol naman sa Incident Prevention sa South China Sea o SCS, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na isulong ang tiwala ng dalawang panig ukol sa maritime issues sa pamamagitan ng dialogo at kooperasyon. Ito ay upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa riyon dahil sa maritime dispute. Samantala sa ilalim ng kasunduan nilagdaan ng Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam, magtatatag ng isang hotline communication mechanism ang dalawang panig. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Vietnamese President Vo Van Thuong, kinilala ni PBBM ang Vietnam bilang strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN region at inaasahan ng Pangulo na lalo pang mapalalakas ang relasyon ng dalawang bansa. While maritime cooperation is the foundation of our strategic partnership, our bilateral relations have spanned various areas of cooperation, such as in defense, trade, agriculture, and culture, among others. As we continue to face new challenges, we are also presented with a vast number of opportunities for cooperation. Bago ang mga pagpupulo ngayong araw, ginawaran ng arrival honor si Pangulong Marcos sa Presidential Palace na pinangunahan ng Vietnamese President.
Matapos nito ay humarap naman ng Pangulo kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh sa Grand Hall Government Headquarters dito sa Hanoi. June, 20 minutes from now naman ay magsisimula ang press briefing ni Pangulong Marcos kung saan ilalahad niya yung ilang detalye kaugnay dito sa mga dinaluhan niyang pulong sa 2 araw na state visit at inaasahan din natin na sasagot ang Pangulo sa ibang mga isyung politikal ng bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nagulat ang live mula sa Hanoi, Vietnam. Nananatiling tapat sa konstitusyon ng buong hanay ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Kaya naman hindi na nila kailangang isailalim pa sa loyalty check ang kanilang mga tauhan kasunod ng panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pulis at militar na kumilos laban sa People's Initiative at ipagtanggol ang konstitusyon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Ang PNP remain as a solid organization behind our Chief PNP, behind this administration. So, we remain and we continue to be serving po the Constitution. Hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng pambansang pulisya at sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang kanilang binigyang diin. Kasunod ng panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pulis at militar na ipagtanggol ang konstitusyon laban sa People's Initiative. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, hindi nakikisawsaw sa politika ang mga pulis. Nakatutok lang aniya sila sa trabaho para sa peace and order ng bansa. palagi pong pinapaalala ng ating Chief PNP na dapat laging isa puso at isa isip ng ating mga pulis na dapat alam natin yung ating mandato. Ang ating mandato ay to enforce the law at respect the rule of law. At yan pa rin po yung gagawin po ng inyong pambansang pulisya po. Habang ang AFP naman, sinabing professional at non-partisan ang kanilang hanay. So we'll be continuing to have our focus in terms of yung ating mission po, no, to end our local terrorist insurgency problem and transition ultimately to territorial defense. Nang tanungin ang mga ito tungkol sa kumakalat na manifesto kontra People's Initiative ng ilang retiradong opisyal ng AFP at PNP, ito ang kanilang naging tugon. So kakapatan po nila yan at nire-respeto po natin. Ang lagi lang nating ipinapakiusap ay wag na po na sana lang idamay pa yung mga nasa aktibo pang serbisyo, and we respect their rights and democratic space po. Pwede po nating ibigay sa kanila yan, but it does not mean that this is the sentiment of the active police officers, particularly in the PNP po. We would be speaking in behalf of the Armed Forces of the Philippines. So as to the side of outside entities, sir, we cannot comment on that, sir. Gayunman, inamin ng AFP na muling inactivate ang kanilang counterintelligence group na may mandatong habulin ang mga sundalong mag-aaklas laban sa gobyerno. Yun sa mandate po nila is counter-sabotage, counter-espionage. So whatever it is po that is deemed necessary to fulfill their mission, they will be performing such. Muling naungkat ang loyalty check sa hanay ng pulis at militar, kasunod ng panawagan ni dating Pangulong Duterte sa mga pulis at sundalo na gumawa ng aksyon laban sa People's Initiative na isinusulong ng administrasyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng National Security Council na darating na sa bansa ang supersonic missiles na binili ng pamahalaan sa bansang India noong 2022. Para sa NSC, malaking improvement ito sa hanay ng sandatahang lakas upang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. Madi-deliver na po yung ating supersonic cruise missile, no? Okay. Yung BrahMos na binili natin sa India. Sa loob ng 10 araw, maidi-deliver na sa Pilipinas ang mga ground system ng BrahMos Supersonic Cruise Missile na binili ng pamahalaan mula sa bansang India. Habang sa buwan naman ng Marso, darating ang mismong missiles. Batay sa anunsyo ng Indian government, maidi-deliver ang lahat ng ito sa bansa sa
unang quarter ngayong taon. Bahagi ito ng halos 19 billion peso deal ng Pilipinas sa India para sa pagbili ng mga supersonic missiles. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, papasok na ang puwersa ng sandatahang lakas sa supersonic era o pagbili ng mga missiles na mas mabilis pa sa speed of sound. Ito pong BrahMos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8, almost thrice the speed of sound. This is a quantum leap in terms of our capabilities ng ating armed forces. And this is the first export of India of this particular missile. Ayon sa NSC, ang pagkakaroon ng supersonic missiles ay naglalayong mas mapalakas pa ang puwersa ng bansa laban sa mga posibleng mananakop. Nagbibigay hudyat din ito sa ibang mga bansa na mayroong sapat na assets ang gobyerno para proteksyonan ang ating teritoryo. Ang mga biniling supersonic missile ay gagamitin ng Marine Coastal Defense Regiment na bahagi ng Horizon 2 ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa National Security Council, bukod sa supersonic cruise missiles, mayroon pang ibang mga sandata at armas ang nakatakdang i-deliver sa bansa at magkakaroon ng opisyal na anunsyo ang gobyerno ukol dito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng China hinggil sa umano'y temporary special arrangement upang makapagsagawa ng rotation at resupply mission sa mga sundalo ng Pilipinas na nagbabantay sa May Ayungin Shoal. Dagdag pa ng AFP, hindi rin banta sa Pilipinas ang naglipa ng mga barko ng China sa May West Philippine Sea para pigilan ang ating ROAR mission. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The Philippine Navy in particular and the AFP in general does not need to seek any permission from any power, any foreign power. We could sail and fly in support of our constitutional mandate. Hindi kailangan ng Pilipinas na kumuha ng permiso sa kahit anong mga bansa kapag magsasagawa ng resupply mission. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa ang Ayungin Shoal kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre. Ang pahayag ay kasunod ng panibagong claim ng China ukol sa umano'y temporary special arrangement upang makapagsagawa ng rotation at resupply mission ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Again, LT-57 BRP Sierra Madre is a commissioned vessel of the Philippine Navy. It is in Ayungin Shoal or Second Thomas Shoal, which is a low tide elevation within our EEZ. We have sovereign rights on the waters adjacent to LT-57 Second Thomas Shoal. Nauna nang itinanggi ng National Security Council ang claim na ito ng China. Ayon sa AFP, magpapatuloy ang kanilang isinasagawang ROAR mission sa Ayungin Shoal at sa buong West Philippine Sea, sa gitna ng mga ulat na umano'y paglaganap ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea, partikular na sa Mischief Reef. We could anticipate, but we don't speculate why they are there. Suffice it to say, the Philippine Navy and the armed force in general will continue steadfastly to support our troops in our 9 occupied features, hindi lamang sa LT-57 or sa Ayungin Shoal. For the presence of foreign warships, maritime militia or Chinese Coast Guard is a product of different factors that includes their operational tempo, that includes the weather in the area, that includes their projection in the West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, nasa 15 hanggang 25 warship, 10 hanggang 15 Chinese Coast Guard vessel at nasa 200 Chinese Maritime Militia vessel ang namomonitor nila sa Mischief Reef na malapit lamang sa Ayungin Shoal. Ang mga barkong ito ang idinideploy ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Sa kabila nito, ayon sa AFP, hindi ito dapat na ikabahala. Subalit talagang kapansin-pansin nila ang pagdami ng maritime militia sa lugar. It's really not alarming in terms of the numbers, but what we are really concerned about is their actions towards our own troops. So we keep on repeating that, of course, we will always look out for the welfare of our troops on the contested waters. Determinado ang AFP na sa kabila ng patuloy na panghaharas ng China,
at tangkang pagkukupa sa West Philippine Sea. Mananatili ang dedikasyon ng sandataang lakas para protektahan at ipagtanggol ang ating soberanya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inamin sa Senado ng isang grupo na nilapitan nito si House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista para makakuha ng sapat na pirma para sa People's Initiative na layong amyendahan ng saligang batas. Samantala, ipinapasabina naman ng komite sa Senado ang iba pang individual na sangkot umano sa signature campaign. Ito ang balita ni Harleen Delgado, live. Harleen, ano ang paliwanag ng grupo bakit sa mga kongresista ito lumapit para sa isinusulong nilang People's Initiative? Monica, ayon nga sa lead convener nitong grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na nanguna dito sa signature campaign na si Noel Oñate, ito'y para makuha yung kinakailangang bilang ng mga pirma na nakasaad doon sa saligang batas para maisakatuparan itong People's Initiative. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ito ang maanghang salita na binitawan ni Senator Amy Marcos sa pagsisimula pa lang ng pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay ng umano'y bayaran para sa pirma sa People's Initiative para sa Charter Change o CHACHA. Hindi nagbanggit ng pangalan ang presidential sister, ngunit hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na binabatikos nito ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na unang sinabi na walang pakialam ang Senado sa People's Initiative. Sa pagdinig, inamin din ng grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na kasama sa nagsulong ng signature drive na humingi sila ng tulong sa mga kongresista at kay House Speaker Romualdez para makakuha ng sapat na pirma kada distrito. Matipid pang sumagot si Oñate noong una nang matanong kung sino-sino ang mga kongresistang nilapitan niya, pero tila nag-iba ang ihip ng hangin na magpakita na si Senator Marcos ng screenshot ng isang mensahe kung saan makikita ang larawan ni na Oñate kasama sina Speaker Romualdez at iba pang kongresista noong January 8. Testigo, nandito na si Justice Carpio at papasalamat si tayo. Congressman Garbin, kinausap ko. Sina Congressman Saldico kasama at si Speaker Romualdez. No, I didn't talk to Saldico. You said you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Sasabi Speaker. mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi nyo, sina Congressman Garbin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. Madam Senator. That was the Okay time. lang. that Kung I nakalimutan thought- ninyo that was the bigla, time that I- it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, in and I'll, getting the give it 3% back fair to- congressional district. That's correct. Inamin din ito na sa townhouse umano ni House Speaker sa Forbes Park sa Makati, isinagawa ang pulong. Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ganon. So, ang naging Diyan host doon at po kami nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama Ako po ba? po ang nagkumbida. Dapat Paano po ka magkukumbida? Hindi mo bahay. Oo nga. Bira naman. Oo nga po, dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron ho akong party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag na kung bahay ni Speaker, ang sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Napagkasunduan din anya sa pulong ang estimated timetable para sa People's Initiative, kabilang umano sa tulong na ibinigay ng mga kongresista ang pagtukoy sa mga lugar na dapat puntahan para makakuha ng maraming lagda. Ina-advise kami kung saan maraming mga tao na pipirma, kung saan basically ang tinuturo nila yung C and D sector ng mga voters. They tell us to concentrate on the C and D kasi sila ang nakakarami.
Samantala, humarap din sa komite ang ilang testigo mula sa iba't ibang rehiyon na pumirma at nagpapirma para sa signature drive, gaya sa mga testigo mula Quezon City na hindi pa umuno nakukuha ang ipinangako sa kanilang ayuda. Pero si Representative Rodante Marcoleta, question kung bakit nakakubli ang pagkakakilanlan ng ilang testigo. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ang alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang haharapin po nila lahat ng consequences. Kaya ka ba natatakot? Kasi galing sa barangay. Natatakot po kami, baka po balikan po kami nung nagpa-permit po sa amin. Utos daw po yun ni BBM. Utos Yun po ni yung BBM. exact word. Ay, ganon. At sumusunod lang sila. Opo. Eh kung utos ng Pangulo, ba't hindi ninyo sinunod? Meron po akong freedom of choice. Ilang testigo rin mula sa Bukidnon ang humarap sa Senado at isiniwalat ang umano'y naging bayaran para sa pagpapapirma. Bali po ang binigay sa amin, 1.5 po a day, tapos in advance po yung isang araw, bali 3,000 po yung natanggap namin. Binigyan ba kayo ng ID nito, Change Philippines? Binigyan po. Sabi yung baguhin daw yung economic. Itinanggi naman ng grupong pirma na sangkot sila sa panunuhol. Ipapasabi na naman ng Senado si Attorney Anthony Abad na siyang nakapangalan sa signature forms para dumalo sa susunod na pagdinig. Ayon sa impormasyon ng komite, nasa labas ito ngayon ng bansa. Ipapatawag din ng mga opisyal ng grupong Change Philippines at iba pang pinangalanan ng mga testigo na nanguna sa pagpapapirma sa kani-kanilang lugar. Samantala, Monica, nangako naman si Oñate na isusumite sa susunod na pagdinig ng kanyang abogado yung donors list para dun sa naging paggastos na 55 million pesos doon sa kontrobersyal na TV advertisement na EDSA Puera. Monica, gagawin na sa Davao yung ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay ng issue sa People's Initiative. At yun mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Harleen, bagamat sabi mo sa iyong report, no, walang mga pangalan na nabanggit na mga kongresista na di umano ay nilapitan nitong grupong pirma, pero maipapatawag ba yung mga nakita doon sa litrato sa mga susunod na pagdinig? Monica, kanina nabanggit mismo ni Noel Oñate yung mga ilan sa mga kongresista na nilapitan niya. Noon nga dati si dating Representative, Bicol Party List Representative Garbin, at nabanggit din niya si Congressman Rodriguez, at nung kanya nga siyang tinanong ni Senator Amy Marcos ay inamin din niya na nagkaroon siya ng pulong kay House Speaker Martin Romualdez. Hindi na nabanggit mismo, Monica, sa hearing ngayong araw kung ipapatawag sila o iimbitahan, pero una nang sinabi ni Senator Marcos dahil na rin sa kanilang interparliamentary courtesy ay bukas na dumalo sa pagdinig dito sa Senado sina House Speaker Romualdez at iba pang kongresista na itinuturo ng mga testigo. Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado, live na nag-uulat mula sa Senado. Nanawagan na si Speaker Martin Romualdez sa pinsang si Senator Amy Marcos na tapusin na ang kanilang bangayan sa gitna ng umiigting na hidwaan sa pagitan ng Senado at Kamara bunsod ng kontrobersyal na People's Initiative Campaign. Umapela naman ang House Leader sa Senado na pagtuunan na ng pansin ang resolusyong naglalayong amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi pinatulan ni Speaker Martin Romualdez ang maaanghang na pahayag ng pinsang si Senator Amy Marcos nang simulang dinggin sa Senado ang kontrobersyal na pangangalap ng pirma sa People's Initiative Campaign upang amyendahan ng saligang batas. Apela nito sa pinsang senador, tapusin na ang bangayan at magtrabaho na lamang. Ginawa nito ang pahayag sa nagpapatuloy na hidwaan sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso bunsod ng People's Initiative Campaign na nabahira ng alegasyon ng panunuhol at paggamit sa ng bayan. Pakiusap pa ni Speaker Romualdez kay Senator Marcos, hindi kailangan ng bastusan, lalo't hindi ito magandang ehemplo sa mga kabataan. Bukas din anya siya sa pagkakaroon ng makabuluhang talakayan upang tugunan ng mga issue at concern kaugnay ng interes ng taong bayan. Sagot naman ni Senator Amy sa pakiusap ni Speaker Romualdez. Ceasefire daw. Wala daw bastusan. Siya naman ang nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nagumpisa. Nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya.
Umapila naman ng House Leader sa Senado na pagtuunan na ng pansin ang resolution of both houses number 6 na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ito ay lalo na't sinuspindi na ng Commission on Elections o COMELEC ang proceedings kaugnay ng People's Initiative Campaign. There is only one sure way to stop that People's Initiative. And this I appeal to our friends in the Senate. You pass your RBH 6 and the House of Representatives will welcome it. You transmit it to us, we will welcome it with two open arms. Version nyo na. Kayo na bahala, magbalangkas kung anong version gusto nyo, anong economic provision. You pass RBH 6, the People's Initiative will be dead in the water. Yung abolition, mawawala yung Senado. Kung narinig niyo po ako, guni-guni niyo lang po yun. Wala po sa isip namin yun. Para rin sa House officials, pag-aaksaya lang sa oras ang pagsagawa ng pagdinig ng Senado kaugnay ng People's Initiative. Yes, it's a circus. I mean, buti na academic na eh. Nag-rule na yung COMELEC kahapon and bank. Kasi another stumbling block na naman to na ginawa ng Senate para umusad na naman yung diskusyon sa charter amendments. So I hope it's not a political strategy that they're employing to delay discussion on charter amendments. Sa huli, muling itinanggi ni Speaker Romualdez na sangkot ito sa anumang akusasyon ng vote buying kaugnay ng PI campaign at hindi rin ito ang utak sa pangalap ng pirma. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala na ng United States government ang 3 American soldiers na nasawi sa drone attack sa US base sa Jordan. Samantala, itinanggi naman ng Iran na may kinalaman ito sa pag-atake. Ito ang balita ni Klein Sinka. Certainly, as we've said before here in this briefing room, Iran continues to arm and equip these groups to launch these attacks, and we will certainly hold them responsible. Inilabas na ng US government ang identity ng 3 sundalo na nasawi matapos atakihin ang kanilang housing unit ng isang drone sa US base sa Jordan noong linggo. Ito ay sina Sergeant William Rivers, Specialist Kennedy Laydon Sanders at Specialist Breonna Alexandria Moffett. Ang drone attack na nagdulot din ng 40 US troop injuries ay naganap sa Tower 22, military base sa Rukban, Jordan, malapit sa Syrian border. Isinisisi ng US ang attack sa Iranian-backed militant groups. We know that Iran certainly plays a role with these groups. They arm and equip and fund these groups. I don't have more to share in terms of an intelligence assessment on if leaders in Iran were directing this attack, but what I can tell you is that we know these groups are supported by Iran, and therefore they do have their fingerprints on this, but I can't tell you more in terms of who directed the attack. Sa isang statement, pinabulaanan ni Nasser Kanani, spokesperson ng Iranian Foreign Ministry, na may kinalaman ito sa pag-atake sa US base at hindi sang-ayon ng bansa sa paglawak ng conflict sa rehiyon. Iginiit ng Pentagon sa isang press briefing ngayong araw na handa ang Estados Unidos na depensahan ang mga interes nito sa oras at lugar na gugustuhin ng bansa. But we do know that Iran-backed militias are responsible for continued attacks on U.S. forces in the region. And as the President and the Secretary have stated, we will not tolerate continued attacks on American forces, and we will take all necessary actions to defend U.S. military men and women forward deployed. And we will do so at a time and place of our choosing. Samantala, inako naman ang Islamic Resistance in Iraq ang pag-atake sa US camp. Unang nakilala ang grupo noong 2023 at binubuo ng ilang Iran-affiliated militias na nag-ooperate sa Iraq. Klein Sinka, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inanunsyo ng tech billionaire na si Elon Musk ang matagumpay na kauna-unahang pag-implant ng kanyang Neuralink company ng wireless brain chip sa isang tao. Base sa initial results, nakakita ng mga promising neuron spike o nerve impulses sa pasyente na kasalukuyang nagpapagaling at nasa maayos na kalagayan. Layunin ng kumpanya sa hakbang na ito na ma-connect ang human brains sa computers upang maayos ang complex neurological conditions.
Sa pamamagitan naman ng telepathy, maaari nang makontrol ang electronic devices gaya ng cellphone o computer sa pamamagitan lamang ng isip. Matagumpay na naabot ng Members Church of God International o MCGI at UNTV ang mga pulis na nangangailangan ng wheelchair, nebulizer at tungkod sa lalawigan ng Masbate. Samantala, nilagdaan naman ng MCGI, UNTV, Philippine National Police at Philippine Red Cross ang isang Memorandum of Understanding para sa mas malawak na paglilingkod sa mga Masbateño. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Binigyan na nakatuparan ng Members Church of God International o MCGI ang hiling ng mga pulis na nangangailangan ng wheelchair, tungkod at nebulizer sa Masbate. Ang anak na pulis ng senior citizen na si Aling Delma Ramos hindi makalakad dahil sa isang insidente na nangyari sa gitna ng pagtupad ng tungkulin. Tinamaan ng bala ng baril ang kanang tuhod ng kanyang anak habang rumoresponde sa isang krimen ng nakaraang taon. Kwento ni Aling Delma, ang anak lamang niya ang inaasahan sa kanilang pamilya, kaya hindi sila makabili ng kailangang wheelchair. Kasi po hindi siya makalakad. Pag nakatayo siya, alala yung misis niya, isang paalang anak katukod. Kaya kailangan niya ng wheelchair. Malaki pong pasasalamat ko sa kanila. Lang. Dahil po binigyan siya ng libreng wheelchair. Ang 5 taong gulang na anak naman ni Police Corporal Quincy Garcia, hirap sa paghinga kapag sinusumpong ng sakit nitong pneumonia. Bilang isang single mother, nahihirapan ang kanyang kalooban sa tuwing dinadala pa sa ospital ang anak para lang makagamit ng nebulizer. Pneumonia po, pabalik-balik po siya sa ospital. Si acute bronchitis na kailangan na po siya admit. Mahirap po kasi tulad po sa akin, single mother po ako. Wala po dito yung pamilya ko. Tapos panalig na lang po sa Panginoon. Anuhon po yung anak ko. Nagpapasalamat po ako sa programa pong ito kasi nabigyan po kami tulad nito ng nebulizer na magagamit po para sa ng anak ko po. Ambina naman ni Police Chief Master Sergeant Troy Capiling, matagal ng tungkod na kahoy ang gamit dahil sa hirap sa paglalakad. Nung nalaman ko na may binibigay po yung itong organisasyon nito, nakiusap ako na sana mabigyan din ako. Mahirap po kasi minsan walang hawakan yung kamay niya nagkakalyo na sa organisasyon po ng MCGI, thank you po. Sana magtagal at dumami pa. At saka marami pa kayong matulungan. Maraming salamat po. Ilan lamang sila sa mga naging benepisyaryo ng 10 wheelchair, 10 nebulizer, 10 tungkod na libreng pinamahagi ng MCGI. Kakaiba talaga yun. Kasi imbis na yung community, parang sila yung naunang tinulungan. And the rationale is that siguro talagang dapat muna mauna yung ating kapulisan kasi nangangailangan din naman sila. Maraming salamat. Samantala, nilagdaan naman ng MCGI, UNTV, PNP at Philippine Red Cross Masbate ang isang Memorandum of Understanding para sa mas malawak na serbisyo sa mga Masbateño. Kaalinsabay nito ang pagbibigay ng libreng dugo ng mga miyembro ng MCGI at mga kawani ng PNP sa mass bloodletting activity. Ang kaibahan ng pagkakaroon natin ng partnership sa Philippine Red Cross at MCGI kasi po nakikita po talaga natin na yung pagdodonate ay hindi lang siya dahil sa inutos, kundi dahil ito'y bukal sa loob ng kalooban ng bawat miyembro na ang pagbibigay ng dugo ay isang pagpapatuloy ng kanilang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. So, love talaga po. So, ramdam na ramdam mo siya sa MCGI at sa UNP.
sa pagtutulungan ng MCGI, UNTV, PNP at PRC Masbate. Inaasahang lalawak pa ang paglilingkod sa ating mga kababayang mahirap sa isla ng Masbate. Sa ngalan po ng MCGI, ng UNTV, at sa panguna po ng aming Kuya Daniel Razon at sa kapatirang kumakatawan dito, ang mga kapatid natin sa MCGI, kami po ay narito sa isang layon at sa isang adhikain. Ang tayo po ay makibahagi at kilalanin ang inyong malaking pagtitiwala at pagpapahalaga sa aming maliit na magagawa. We never promise to you the moon is in the stars. Pero pangako po namin sa inyo na ipinangangako namin sa iyo naman yung nangako din naman ng aming sinasampalatayanan, ang Diyos na may likha ng ating mga buhay, na siyang may sabi na mangilag tayo sa pag-ibig lang sa salapi, magkasa tayo sa ating mga tinatangkilik at siyang nagsabi, hindi ko kayo papagkukulangin, ni hindi ko kayo pababayaan. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagtanggol ni Attorney Harry Roque si former President Rodrigo Duterte sa mga pasaring ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa paggamit ng fentanyl. Naglabas na rin ng pahayag si Senator Amy Marcos sa namumuong hidwaan sa pagitan ng kanyang kapatid at malapit na kaibigan. Ito ang balita ni Dante Amento. Pinaninindigan ni Presidente Duterte na pinakitaan siya ng ebidensya na nasa listahan ng gumagamit at pinagbabawal na gamot ang ating Presidente Marcos. Yun lang po. Hindi dapat paratang ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga akusasyon sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, bagamat hindi sapat na katibayan ang sinasabing pagkakasama ni PBBM sa drug watch list noon, mas mabuti kung direkta na lang nitong itinanggi ang binitiwang pahayag ni Digong sa halip na ihayag na posibleng epekto ng iniinom nitong pain reliever ang kanyang mga nasabi sa rally sa Davao City noong linggo. Ang tanong, gumagamit ka ba ng pinagbabawal na droga na pulburon? Hindi po pwedeng ang sagot, gumagamit ng fentanyl ang Presidente. Una-una, hindi naman po tinanggihan ni Presidente. Inamin talaga niya yan. Mahal po natin ang Presidente Marcos. Pero pag meron po pagkakataon na kinakailangan magbigay ng impormasyon, dapat sagutin ng matino. Binigyang din ng dating opisyal na may prescription ang doktor na gumamit si dating Pangulong Duterte ng fentanyl bilang painkiller. Sa huli, sinabi ni Roque na ang fentanyl, bagamat addictive, ay hindi nakakasira ng pag-iisip na makakaapekto sa decision-making ng isang tao. Sa isang text message naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa UNTV, sinabi nito na matagal nang tumigil sa paggamit ng fentanyl ang dating Pangulo. Ayon pa kay Panelo, gumamit lamang ang dating Pangulo ng fentanyl batay sa prescription ng doktor matapos itong operahan noong siya pa ang mayor ng Davao City at ginamit lamang niya ito sa loob ng 2 buwan hanggang sa mawala ang naranasang pananakit. Dagdag pa nito, ang sobrang paggamit ng fentanyl ay maaaring magdulot ng stroke o pagkamatay pero hindi anya nito maapektuhan ang mental capacity ng pasyente. Samantala, ayaw nang makialam ni Senator Amy Marcos sa palitan ng akusasyon ni na PBBM at nakatatandang Duterte. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila yun. Nakakaloka, yun lang ang masa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi umano ng paumanhin si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng mga naging pahayag ng alkalde sa prayer rally sa Davao City noong linggo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa presidential sister, mismong alkalde ang lumapit sa kanya at nagsori sa mga nasabi nito. Maugunita ang pinagbibitiw ni Mayor Baste sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung wala niya itong malasakit sa taong bayan. Nagpahayag din ito ng pagkadismaya kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Dumulog kaninang umaga sa Korte Suprema ang mga anchor reporter ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ay sa pangunguna ni dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque na kabilang sa mga anchor ng broadcast network. Nagain sila ng petisyon for certiorari and prohibition at humihiling ng maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang kataas-taasang hukuman laban sa indefinite suspension order na ipinataw ng National Telecommunications Commission o NTC sa estasyon. Umabuso umano sa kapangyarihan ng NTC at sinabing walang jurisdiksyon ang ahensya sa paglalabas ng dalawang kautusan. Anilang malinaw na paglabag ito sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag. Humihingi sa ating kataas-taasang hukuman na ideklara na walang bisa ang order ng National Telecommunications Commission na ipasailalim ang SMNI sa indefinite suspension. Ihinto muna itong indefinite suspension sa aming himpilan, sa aming network. Kami po ay apektado rin. Hindi lamang kami na mga empleyado, bagkus pati na rin yung mga pamilyang binubuhay namin. Umaasa ang Bureau of Corrections na makapagpapalaya sila ng nasa 5 hanggang 10,000 persons deprived of liberty o PDL na may nagawang heinous crimes o karumal-dumal na krimen sakaling manalo ang kanilang apela patungkol sa Good Conduct Time Allowance. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ako, kung mananalo tayo doon sa appeal natin, baka 5,000 to 10,000. Ito ang inaasahang bilang ng Bureau of Corrections na inaasahang mapapalaya sakaling maaprubahan ng Korte Suprema ang kanilang apela ukol sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., sa ngayon anya ay patuloy pang hinihintay ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kung makakasali na sa GCTA ang mga PDL na nakagawa ng heinous crime o karumal-dumal na krimen. May nag-ruling na simula ngayon yung heinous crime hindi na pwedeng mabigyan ng GCTA. Ngayon, may nag-decide naman na judge, no? Na sabi niya hindi, pwede pa rin mabigyan ang nakagawa ng heinous crime ng GCTA. Pag nanalo yung appeal na yon, maraming mapapalaya. Umaasa naman ng Bucor na magkakaroon na ng resulta ang pagtalakay sa GCTA upang mapalaya na ang libu-libong mga bilanggo. Kasi yung iba pwede na magpaparol eh. So, mag-a-average yan. Yung mga iba dyan, sentence served na kagad pag naibigay yung GCTA nila. Sa amin lang, marami pong pending na papel. Marami pong kriminal na kailangan i-prosecute. At mga inmate ho natin, marami po tayo plano para sa kanila. So yun po, we will stick to our plan. We will do the work that we have to do. Samantala kanina, mayroon muling mga bilanggo mula sa National Bilibid Prison at iba pang mga piitan ang pinalaya matapos na may pagsilbi ang kanilang hatol. Sa tala ng Bucor, aabot na sa halos 20,000 na mga PDL na napalaya mula noong November 2022 hanggang sa kasalukuyan. Kabilang nga sa mga napalaya kanina ay sina alias Vic at alias JR na kapwa senior citizen na. Masaya po. Hindi na mauulit yung mga nagawa namin kasalanan po. Sa paglaya ko, maano na po ako, maigi na po. Kasi gusto ko rin ng mga laya para makita ko yung mga pamilya ko, lalo na lang na po ang mga apo, para makumpleto kong pamilya ko ulit. Ang pagpapalaya ng mga PDL ay bahagi pa rin ng target ng pamahalaan na ma-decongest sa mga bilangguan para sa mas maayos na pagtrato sa mga nasa piitan, alinsunod sa United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang mailalabas na bukas ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang panibagong Memorandum Circular para sa panibagong extension ng franchise consolidation.
Ito ang magiging batayan ng mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate para mapalawig pa ang kanilang mga provisional authority hanggang sa katapusan ng Abril 2024. Sa press conference sa Pampanga kanina, nilinaw ni LTFRB Technical Division Head Joel Bolano na nakasaad sa memorandum ang otomatikong pagpapalawig ng bisa ng provisional authority. Ibig sabihin, kahit mag-e-expire na ang prangkisa ng mga tradisyonal na jeep, makakabiyahe pa rin sila hanggang April 30. Kabilang sa naging concern ng mga miyembro ng Transport Group na Manibela kung mairerehistro pa nila ang kanilang mga prangkisa kung nag-expire ito ng Enero ngayong taon. It's either within the day or by tomorrow, yung bagong MC. Based doon po sa pronouncement ng ating gagalang-galang na Pangulo. Dahil nakabase na po yung kanilang authority sa provisional authority, which will also be extended until April of this year. Doon po sa bagong lalabas na MC, kasama po doon yung authority na hanggang po doon sa extension period din. Isang batch ng mga panibagong larawan ng 19 na spiral galaxies ang nakuhanan ng James Webb Space Telescope. Isinapubliko ito ng isang team ng scientists na kabilang sa tinatawag na proyektong Physics at High Angular Resolution in Nearby Galaxies. Natagpuan ang spiral galaxies malapit sa Milky Way. Sa pamamagitan ng pag-aaral, magkakaroon ng panibagong impormasyon ang mga siyentipiko sa pagkakabuo ng mga bituin, gayon din ng galactic structure at evolution. Nakalabas ng ospital si King Charles matapos ang medical procedure para sa kanyang prostate. Nakauwi na rin si Catherine, Princess of Wales, na sumailalim naman sa abdominal surgery. Ito ang balita ni Jack De Ocampo. Masigla nang lumabas sa London Clinic si King Charles kasunod ng kanyang treatment para sa enlarged prostate. Kasama niya si Queen Consort Camilla at magiliw pang kumaway sa mga nag-aabang na media bago sumakay ng kotse. Sa ngayon, ipinagpaliban muna ang mga public engagement ng hari para bigyan ito ng sapat na panahon upang magpagaling. Hindi naman inihayag ng Buckingham Palace kung hanggang kailan at saan ito planong mag-recuperate. Samantala, lumabas na rin sa nasabing medical facility si Kate, Princess of Wales, matapos ang 13 araw matapos ang kanyang operasyon. Hindi na ihayag ang eksaktong detalye ng operasyon ngunit nangangailangan ito ng ilang buwan ng pagpapagaling. Ayon sa Kensington, ipagpapatuloy ng prinsesa ang kanyang pagpapagaling sa bahay kasama ang kanyang pamilya. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling kinilala ang Wish 1075 bilang most outstanding FM station sa ginanap na 6th Gawad La Salyaneta. Bukod sa kakaibang konsepto ng FM station para lalo pang ibandila ang original Filipino music o OPM, nagsisilbi ring inspirasyon at daan ang Wish 1075 para maibsan ang hirap ng mga estudyante sa kanilang mga aralin sa pamamagitan ng mga musika ang ibinabahagi ng estasyon. Ito ang balita ni Gladys Suat. The winner is none other than Wish 107.5. Sa ika-6 na pagkakataon, muling ginawaran ng pagkilala ang Wish 1075 bilang most outstanding FM station sa 6th Gawad La Salyaneta ng De La Salle Araneta University. Sobrang nakakataba ng puso and truly inspiring kasi mga students yung bumoto sa Wish 1075 as the best FM radio station of the year. Inspirasyon namin sila para mas pagbutihin pa yung craft namin. Siguro ramdam nila na yung Wish 1075 para talaga sa tao. Kasi yung mga charity na tinutulungan, yung mga Wish Music Awards na hindi lang awards night, kundi mga charity rin yung tinutulungan. Kaya ramdam nila yung pagmamahal ng Wish rin. Platform ng OPM ang Wish Pass. So marami pa tayong i-discover ng mga raw talents na magsha-shine pa, hindi lang dito, internationally na. Layunin ng award-giving body na bigyang parangal ang mga natatangi, mahuhusay at influential communicators sa larangan ng media na nagsisilbing inspirasyon at mabuting ehemplo sa mga kabataan ngayon.
kailangan kasi ng De La Salle Araneta University ng mga para mga inspiring idols. Kaya namin ito ginagawa taon-taon para malaman nila kung sino ang dapat nilang idolohin. Pinaka number one reason namin is not just for our students but also for the awardees para maramdaman nila that they are the best among the rest. Actually, ang wish ay malapit na maging Hall of Famer. So, konting steps na lang ay nandun na tayo sa Hall of Fame Award. Karamihan ng mga kabataan natin ngayon ay nasa social media na. The effort that Wish FM pours into creating contents that are of quality are really outstanding. Mismong ang mga estudyante, guro at alumni ng universidad ang mga namili at bumoto online para sa mga nominado at tatanggap ng parangal. Ayon kay Sheila Cabidog, ang head ng Gawad La Sayaneta, malaking bagay din ang musikang ibinabahagi ng istasyon dahil naiibsan ang hirap ng mga estudyante sa kanilang mga aralin sa pakikinig nila sa FM station. Ang musika talaga ay hindi lang parte ng buhay. Sabi nga nila, music is life. So talagang sa Wish FM nila nakukuha ang buhay na yon sa hirap ng academics nila, sa pakikinig nila sa Wish FM, kahit pa paano naiibsan ang mga hirap na dinaranas nila sa kanilang mga aralin dito sa paaralan. Bukod sa parangal na natanggap ng istasyon, nominado naman ang Wish 1075 DJs bilang Most Outstanding Female and Male Digital Radio Broadcaster. Ang Wish 1075 ang natatanging FM station on wheels na naglilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa Estados Unidos, kung saan itinatampok ang mga Filipino artists at maging international singers, at nagiging platform para makilala ang mga undiscovered gems sa larangan ng musika. Higit sa lahat, ang Wish 1075 ay hindi lamang nakasentro sa musika dahil kaakibat din sa adhikain ng istasyon ang paggawa ng mabuti. Samantala, ilang programa naman sa UNTV ang mga nominado sa iba't ibang kategorya ng 6 Gawad La Sayaneta. Nominado ang Good Morning Kuya bilang Most Outstanding Morning Show at ang GMK Host bilang Most Outstanding Morning Show Hosts. Ang UNTV Radio bilang Most Outstanding Radio Station. Nominado din ang Get It Straight with Daniel Razon bilang Most Outstanding Current Affairs Talk Show at si Kuya Daniel Razon bilang Most Outstanding Current Affairs Talk Show Hosts. Patuloy na magsisikap ang UNTV na magamit ang plataforma nito sa media para sa kapakanan ng mga kabataan at sa pagbibigay serbisyo publiko. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas maraming obstacle course racing athlete ang lumahok sa ikalawang yugto ng Titans at KDR Rocks sa Orani, Bataan noong linggo. Pati mga national athlete ay nakibahagi rin sa mas exciting at challenging na mga obstacles. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Obstacle kasi maganda kasi siya sa sa pangkalahatang sports. Kaya sa mga bata na siyempre ngayon yung mga bata sa gadget dapat subukan nila yung obstacle. Nakaka-enjoy yung paglalaro ng obstacle. Promise. Sa panahon ngayon na maunlad na ang kaalaman at teknolohiya kung saan ang mga tao ay lulong sa mga gadget, laptop, cellphone, tablet at iba pa. Kaya halos wala ng panahon sa pag-iensayo ang marami nating kababayan. Dagdag pa ang tukso sa samot-saring pagkain na mabilis magpadagdag ng timbang. Ayon sa pag-aaral ng National Nutrition Council, nitong nakaraang taon, nasa mahigit 27 million Pilipino ang obese at overweight. Ang mga may ganitong kondisyon ng katawan ay mas mataas ang posibilidad na makapag-develop ng sakit gaya ng diabetes, cardiovascular diseases at mga chronic disease.
mukhang tamang-tama ang unti-unting lumalagong sports ngayon sa bansa, ang obstacle course racing. Unang-una yon, nagkakaroon tayo ng commitment. Pangalawa, nagiging fit and healthy tayo. Yan, dapat maging commitment lahat ng tao kasi maraming aspeto ang buhay. Meron tayo spiritual life, physical health, mental health, relationship health. So lahat ng mga bagay na yan, dapat binabalance natin. And this race will go to the physical fitness and especially sa mental health. Isinagawa ang ikalawang yugto ng Titans at KD Rock sa Orani, Bataan, kung saan mas maraming sumama sa kompetisyon. Mas pinahaba at mas challenging din ang mga obstacle ngayon na nasa loob ng 7-kilometer trail. So, marami po itong mga uphill, no? Tapos may bago tayong 2 kilometer na hindi nila inaasahan na super bago po ngayon. Hindi nila to nadaanan nung nakaraang mga races natin. So, ayun, siguro dun sila nahirapan kahit yung mga elite natin. So, na-interview natin si Coach Jeff. Sabi niya, napakahirap daw nung trail natin ngayon. Dito masusubukan ang lakas ng katawan, tibay ng kalooban, stamina at diskarte kung paano malalagpasan ang 23 obstacle course na ito. Kabilang sa mga sumabak sa Titans at KD Rock ngayong taon ang ilang mga national athlete na pambato ng Pilipinas sa ibang bansa. Gaya ni Coach Jeffrey Rehinio ng national team na sumabak na sa ilang international competition sa ibang bansa. Ang 2022 World Champion sa Altitude OCR na isinagawa sa Mount Everest na si Staff Sergeant Andrico Mahilom. Ang tinaguriang blind runner na si Mark Joseph Aga Kasidsid at iba pang miyembro ng OCR Adaptive Team. Bagamat mas mahirap ang ganitong uri ng sports kung tutuusin, lalo na sa mga para-athlete na may mga kapansanan gaya ng visually impaired, amputated at iba pa. Pero kapag nakakapag-inspire sila ng kapwa, ay may kakaibang sayang nararamdaman. Mahirap siya pero at the same time po fulfilling kasi yun nga po, sa mga katulad namin persons with disabilities, well, gusto po namin patunayan sa community na yung mga kaya ng abled, kaya din namin. Sa mga nakakasabay mo mga running, hindi ko kaya ikaw yung inspirasyon namin para bang lahat ng bully na naranasan mo ng bata ay mas nagbunga. Hindi rin kasi biro lalo na sa mga visually impaired ang ganitong obstacle and trail sports dahil kailangang maging familiar sa mga obstacles. Kailangan nila ng guide. Mahalaga para sa kanila ang vocal communication at motivation ng bawat isa para makarating sa finish line. Inspirasyon para sa marami ang ating mga kababayang para-athletes dahil sa kabila ng kanilang mga kapansanan ay kaya nila ang sports na ito na hindi kaya ng iba. Dito sa Titans at KD Rock, hindi ito puro kompetisyon, kundi target nito na magkaroon ng OCR community na matapos mo ang mga course ng masaya, sa kabila ng pagod ay magkaroon ka ng mga bagong kaibigan na tutulong sa'yo sa gitna ng challenges na pinagdadaanan mo. Super enjoying lahat ng trail, lahat ng tao, parang parang palabati sila eh. Like, ma'am, kaya nyo yan, malapit na. Yun yung nakaka-enjoy doon, nakakapag-cheer up sila. Like this Titan KD Rock race, masasabi ko this is a world-class race. The terrain, the location, at saka yung mga obstacle, world-class po ito. Kaya ini-invite ko kung may mga pangarap kayo ng mga race sa ibang bansa, mag-train kayo sa mga ganitong local races at saka tangkilikin natin yung sarili natin. Ginawa po namin dahil gusto namin and masaya kami. So nung nasa gitna po kami, panay-sigaw po kami dun eh. Kahit ngayon po parang kung makikita niyo po, medyo malat na po kami. So yun po, in-enjoy lang po namin yung buong event po. Muling nagkampiyon si Coach Jeffrey sa elite category kung saan natapos niya ang 7 kilometers na obstacle course sa loob ng 41 minuto. Naging pukpukan
Sinuntukan ang labanan nila ng kanyang kasama sa national team na si Staff Sergeant Andrico Mahilum, kung saan lumamang lamang si Coach Jeff ng ilang segundo sa huling bahagi ng trail. Champion naman si Marilyn Avila sa Team Army ng Elite Women's. Nanguna naman si Renson Embradura para sa Adaptive Team. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang issue sa politika ngayon. Kabilang dito ang ukol sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte at ang isinusulong na charter change. Mula sa Hanoi, Vietnam, nagbabalik si Nel Maribojoc live. Nel, ano ang mga inihayag na posisyon ng Pangulo sa mga isyung ito? Yes, Monica, katatapos lamang ng press briefing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ayon nga sa kanya ay nananatili ang magandang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinagot ng Pangulo sa gitna ng mga issue ngayong ibinabato kay PBBM ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga usapin. It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So, hindi naman nagbabago. Binigyan din ng Pangulo na mananatili sa posisyon bilang kalihim ng Department of Education si VP Sara at mayroon pa ring unit team. Samantala, ukol naman sa isinusulong na People's Initiative para amendahan ang konstitusyon. Ayon sa Pangulo, hindi niya alam ang estado nito kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa Chacha. Sa panig ni PBBM, ayon sa kanya, kinukonsulta na niya ang ilang mga legal expert ukol nga dito sa charter change. We have been in continuous discussion with both houses in the recent days. In fact, before I left, I met with our legal luminaries and tried to find a way. Dahil naman ang habol ko talaga dyan are the economic provisions that I have been talking about this for many years already. So napupunta sa ibang usapan at nagagamit na pampolitika itong issue na ito. So I have asked the leaders of both houses and again some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy. Monica, ngayong gabi na nga ang alis ni Pangulong Marcos dito sa Vietnam at pauwi ng Pilipinas. At yan muna ang ating huling update. Balik sa iyo, Monica. Nel, magmula ng magkaroon ng rally sa Davao, itong ama ni Sara Duterte at ni kapatid ni Sara Duterte, nagkaroon na ba ng pagkakataon na makausap ni Pangulong Marcos si Vice President Sara? Hindi niya nabanggit yung ukol doon sa naging rally. Simula nung siya ay umalis mula dyan sa Pilipinas papunta dito, kung nagkausap na sila ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi lang ng Pangulo ay nasa magandang sitwasyon o relasyon pa rin sila ni VP Sara at wala namang sinasabi ang Pangulo na natatalakay ukol nga dito sa mga usapin na ito, mga issue ibinabato sa kanya kay Pangulong Marcos. Pero abangan pa rin natin yung mga magiging development na yan sa mga susunod pa na araw kung tayo magkakaroon pa ng pagkakataon para sa mga ambush interview kay Pangulong Marcos. Huling tanong na lang, Nelo, naitanong din ba sa Pangulo dahil bukod dito sa issue na involving si VP Sara, isa rin sa mga may init na usapin ngayon ay yung parang tila nangyayaring bangayan sa pagitan ng leadership dyan sa Kongreso at sa Senado nga kasama si Senator Amy Marcos. Paano nito maapektuhan yung kanyang administrasyon, lalo na dun sa mga priority bills na isinusulong ng kanyang administrasyon, Nel?
Sa ngayon wala nabanggit din ng Pangulo at hindi naman din partikular na naitanong yan tungkol dun sa bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero naitanong yung tungkol doon sa usapin ng botohan ng dalawang kapulungan, ang Senado at ang Kamara, kung halimbawa ay maitutulak, maisusulong yung charter change, kung tungkol dun sa voting separately ba at voting jointly yung mangyayari. Pero sabi nga ng Pangulo, ito ay normal na usapin na matagal nang tinatalakay ng dalawang kapulungan ng Kongreso, Monica. Alright. Sige, Nel, patuloy kami makikipag-ugnayan. Maraming salamat. Nel Maribuhok, live mula sa Hanoi, Vietnam. Ito na po ang mga komentaryo ng ating mga Huserong Pinoy ngayong araw po ng Martes. Sabi po ni Ruben Mison, bago ito hinggil sa People's Initiative, sabi niya, People's Initiative, totoong may bayad. Imbestigahan yan, dapat managot sa batas, marami nagugutom, tapos ganyan. Sabi naman ni Juana Austria, need more enlightenment to concerned issues. Sana magkaroon ng wastong patakaran ang bawat agencies. Di yan gagawa pagkatapos tanggihan. Parang kayo-kayo ang magulo. What's this? Were ba yan? Created by God. Sorry, hindi ko masyado naintindihan. Pero siya ay nanonood from Cavite. Ayan. Salamat po sa ating pong mga kahuserong Pinoy. Shoutout po kina F. Ipanyo Estiliore, si Merwin Domingo, happy viewing po sa inyo lahat, at si Ricardo Mangente. Gaya din kay Almond Jane Buliana, Lali May Minoza at Pablito Encinares. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang 1, 3 at 4 na nagsasabi, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang dinaman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gandang gabi po.